Mabuti naman at nagising ka na. Ano nangyari sa'yo at bigla kang bumagsak? Hindi ka ata nakapangaswang kagabi. Alam mo na kung anong gagawin mo kapag lumabas ang kabilugan ng buwan. Hulihin si Alona at dalhin sa akin. Hindi ko isusuko ang anak ko sa'yo! Marami ka ng atraso sa akin, mangkukulam ka! Kaya tatapusin na kita! Sabi ng karamihan, ang magulang ay handang gawin ang lahat para sa kaligayahan ng kanilang anak. Pero paano kung ang magulang ang magiging dahilan ng pagkawasak ng pamilyang iyong binuo? Gaano nga ba kahirap mamili sa pagitan ng magulang at iyong asawa? Magandang araw po sa inyo, Miss Esperanza. Ang kwentong ito ay punong-puno ng pagmamahalan, galit, pagkasuklam, at paghihigante. Ako nga po pala si Lucio, at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Lucio, ang aga mo naman dito sa tubahan. Napuno mo na kagad ang 2 container ng tuba. Iba ka talaga, men. Bilib na bilib ako sa kasipagan mo. Wala naman tayo magagawa kundi magsipag. Alangan naman na tutunga nga lang ako sa buong araw. Alam mo naman si nanay, puro talak lang ang alam nun. Ang dinig ko, nirereto ka raw ng nanay mo sa pinsan ni Aya. Totoo ba yun? Pero sa totoo lang, kung ako sa'yo, ligawan mo na. Ang ganda niya pa naman, walang tapon mula labas hanggang loob. Panahon ba naman ngayon na puro hirap ang dinaanan ko sa buhay? Sa tingin mo ba, nangangarap ako magkaroon ng asawa? Kung ako lang sana nabiyayaan ng kapugian kagaya mo, siguro mapapasakin si Alona. Huwag na natin pag-usapan ng babaeng yun. Wala akong pakialam sa kanya. Kuya Lucio, pwede niyo po bang buhatin si Ate Lona? Nakatapak po kasi siya ng matulis na kahoy dito sa tubaan eh. Malalim po ang sugat niya. Hindi na po niya kaya maglakad pa uwi eh. Ano pang hinihintay mo? Tulungan na natin si Alona. Ano ba naman yan? Nakakaabala naman. 2 mata niya. Kung hindi siya nagbubulag-bulagan, hindi sana nakita niya yung matulis na kahoy. Sige naman na po oh. Lucio, nakikiusap ang bata. O sige, tara na. Nadatnan namin si Alona na nakaupo sa lupa habang hawak ang kanyang paang may sugat. Kaagad ko siyang binuhat at dinala sa kanilang bahay. Tunay na maganda si Alona, pero wala akong nararamdaman kahit konting paghanga sa kanya. Maraming salamat Lucio Pasensya na sa pag-aabala namin sa inyo. Walang naman. Sige na Aya, kailangan ko na bumalik sa tubaan. Sige po, salamat po ulit. Hindi ba muna kayo mag-merienda? Lucio, merienda raw oh. Huwag na, busog pa ako. Si Arturo na lang alokin mo, baka kasi nagugutom na. Naku, hindi. Sige na Alona, alis na kami ha. Sa susunod, mag-iingat ka. Lumaki ako sa hirap. Kaya siguro wala sa isipan ko ang magkaroon ng asawa. Kapag kasi nag-asawa ako, magkakaroon ako ng anak. At alam kong hindi ko sila kayang buhayin. Ayoko ring mandamay ng ibang tao sa kahirapan ko. Kung sarili ko nga mismo hirap akong buhayin, paano pa kaya kung may asawa at anak na? Pagkagaling ko doon sa bahay ni na Alona, kaagad kong binuhat ang 2 container na puno ng tuba. Dinala ko yun sa bahay para maibenta namin ni nanay kinabukasan. Hindi ba kayo nagkita ni Alona doon sa Diogan? Bakit niyo naman po natanong? Kasi gusto ko malaman kung nasilayan mo ang kagandahan niya. Gustong gusto ko talaga siya para sa iyo, anak. Ano naman po nakain niyo at parang mabait kayo ngayon sa akin. Tsaka nay, noong ko pa sinasabi sa inyo na wala akong balak mag-asawa. Wala akong ipapakain sa kanya. Anak naman, baguhin mo na kasi yung pananaw mo. Kapag tumanda ka, sino mag-aalaga sa iyo kung wala kang anak?
Ligawan mo na kasi si Alona. Ayoko nga po. Pakikuha naman ako ng tubig na. Nauuhaw na po kasi ako. O sige, saglit lang ha. Tsaka nakapagluto na po ba kayo? Nagugutom na rin po kasi ako na eh. Hilong-hilo na po talaga ako kanina pa. Oo naman, nakahanda na rin pati ang pagkain mo. O eto na pala ang tubig pero bago mo ito inumin, baka manibago ka sa lasa ha. May inilagay akong kaunting luya dito. Maganda kasi yon sa katawan ng tao. Nakakatulong para maging maganda ang daloy ng iyong dugo. Sige po, kayo po talaga. Ang dami niyong alam. Kinuha ko kay nanay ang isang basong tubig. Habang iniinom ko yun, nakabantay lang siya sa akin. Napapansin ko nga ang kakaibang lasa ng tubig. Parang mapait. Pero inubos ko pa rin yun. Pinaghanda rin niya ako ng pagkain. At habang kumakain ako, nalalasahan ko pa rin ang mapait na lasa na mula dun sa tubig. Hindi na rin ako nag-usisa kung ano ang ibang nilagay niya sa tubig at sa pagkain. Inubos ko na lang yun dahil sa tindi ng gutom na nararamdaman ko. Mabuti naman at naubos mo ang mga niluto ko para sa'yo. May bala ka pa bang bumalik sa Diogan? Hindi na po muna, Nay. Bigla kasing sumama yung pakiramdam ko eh. Parang may hangin sa sikmura ako. Ikaw naman kasi, panay ka pagutom. Nabigla yung sikmura mo na napasukan ng kanin. Magpahinga ka na nga sa kwarto mo. Ako nang bahalang magsalin sa mga tubang dala mo. Sige po. Ginagawa ko ito anak dahil mahal kita. Tandaan mo yan palagi. Opo. Makalipas ang ilang mga araw, bigla ko na lang nararamdaman na parang matamlay ako dahil hindi ko nakikita si Alona. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako nakakaramdam ng ganon. Dumating na sa puntong inaabangan ko na siya na pumunta sa niyugan. Hanggang isang umaga, nagkita nga kami ni Alona. Nakaramdam ako ng saya na masilayan ko ang kanyang mukha. Lucio, bakit ka nandito? Hindi ba dun kayo sa kabila ng Yogan dapat? Oo. Kaya ako nandito dahil gusto kitang makita. Kamusta na pala yung sugat mo? Ito, ayos na. Humihilom na ang sugat ko eh. Alona, nagtapat nga pala si Lucio sa akin. Gusto niya sanang manligaw sa'yo. Ano po? Niligawan niyo si Ate Lona, kuya? Ang akala ko po ba, hindi niyo siya gusto. Basta. Bigla ko lang naman tong naramdaman eh. Totoo yun, Alona. Gusto sana kitang ligawan pero yun ay kung papayag ka. Sigurado ka ba talaga? Baka naman nabigla ka lang sa nararamdaman mo Sigurado ako sa nararamdaman ko. Bigla lang kitang nagustuhan sa hindi may paliwanag na dahilan. Sige. Mabait ka at masipag. Kaya wala akong karapatang nahindian ka. Nang sabihin yun ni Alona, nagsimula na akong manligaw sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, naging magkasintahan na kami. Ganun lang kabilis ang pangyayari. Nawala na lang bigla ang takot kong mag-asawa. Masaya ako habang kasama ko si Alona. Ngunit parang may kulang sa aking damdamin. Hindi ko rin maipaliwanag kung ano yon. Isang gabi, nagmumuni-muni ako sa labas ng bahay. Lumapit sa akin si nanay at may dala siyang kape. Inumin mo itong kapeng tinimpla ko para sa'yo. Napapansin ko na ilang gabi ka ng ganyan. Hindi ba dapat masaya ka dahil kasintahan mo na si Alona? Masaya naman po talaga ako kaya lang parang may kulang eh. Parang ang bilis lang talaga ng pangyayari. Ang alam ko kasi ang pagmamahal, pinoproseso yan pero
Sa akin naman, biglaan. At sino ang nagsabi sa'yo na pinoproseso ang pagmamahal? Kusa yung dumarating. Magugulat ka na lang na mahal mo na palang isang tao, kagaya na nangyari ngayon. Inumin mo na yung kape mo. Nanay naman wala naman tong asukal. Tsaka sobrang pait ng kape mo. Gusto mo ata akong matubuan ng nerbiyos Hindi maganda sa kalusugan ang madalas na naglalagay ng asukal sa kape. Ubusin mo na lang yan, anak. Tsaka kung ako sa'yo, ayain mo na magpakasal si Alona. Maraming mga lalaki ang umaaligid sa kanya. Mamaya niya na maunahan ka pa ng iba dyan. Kasal? Di ba ka mas lalo siya magulat kapag ginawa ko yun? Mukhang mahal ka naman ni Alona. Sa tingin ko magiging masaya siya kapag niyaya mo siyang magpakasal. Saan naman kami titira kapag nakasal na kami? Alangan na dito sa bahay na to. Doon kayo sa kubo, Tobera. Ako nang bahala maglinis doon kung sakaling maging asawa mo na siya. Ramdam ko ang suporta ni nanay para sa relasyon namin ni Alona. Sa katunayan, siya talagang may kagustuhan na ligawan ko ang babae. Pero dahil nga ayaw ko noon, pilit pa rin niya akong tinutula kay Alona. Hanggang sa sinunod ko si nanay na alukin ng kasalang babae. Lucio, sigurado ka ba talagang gusto mong magpakasal tayo, ha? Sigurado na talaga ako, Alona. Papakasalan na kita. Tama nga si nanay. Baka maagaw ko pa ng ibang lalaki dyan. Nakakabigla ka naman. Mahal kita, Alona. At mahal mo rin naman ako, hindi ba? Bakit pa natin papatagalin? Sige na kasi, pumayag ka na magpakasal sa akin. Kaya lang, wala ang mga magulang ko rito Magagalit ba sila kapag nagpakasal ka sa akin? Hindi naman, pero kasi... Sige na, Alona. Pumayag ka na magpakasal sa akin. Oo, sige. Magpapakasal ako sa'yo. Kaagad ko siyang niyakap nang pumayag siyang magpakasal sa akin. Binalita ko kay nanay ang nangyari, kaya sobrang saya niya para sa amin. Sinabi ko naman kay Arturo ang lahat para makapaghanda siya sa araw ng pagdiriwang ng kasal ko. Kahit si Arturo, parang hindi makapaniwala sa naging desisyon ko na pakasalan agad si Alona. Sigurado ka ba talaga na magpapatali ka kaagad? Parang ginayuma ka ni Alona. Biglaan talaga ang mga naging desisyon mo. Hindi ko nga rin alam kung bakit ito nangyayari. Ang alam ko lang, gusto ko siyang makita palagi. Mahal ko si Alona at siguro sapat ng dahilan yun para pakasalan ko siya. Lucio, wala pang 2 buwan na magkasintahan kayo ng babaeng yun. Ano ba nangyari sa'yo? Anong nakaid mo at nagkakaganyan ka? Hindi ba nga sabi mo sa akin ayaw mo mag-asawa? Pero hindi ba tinutokso mo naman ako sa kanya? Oo, tinutokso kita pero hindi ko lubos maisip na magpapakasal ka kaagad, no? Pero sige, ganyan naman daw ang pag-ibig, sabi nila Basta, magpapakasal ako sa lalong madaling panahon. Sa susunod na linggo kong idaraos ang kasal namin ni Alona. Alam mo, sa totoo lang, may napapansin talaga ako sa'yo. Yung iba habang pinag-uusapan ng kasalan masaya sila. Samantalang ikaw, ang tamlay ng pananalita at kilos mo. Parang pakiramdam ko hindi ko kumpleto Parang may nararamdaman akong hindi maganda pero ayaw ko nang pansinin ng pakiramdam na to. Hindi kaya totoong ginagayuma ka ni Alona? Hindi ako nakaimik at napabuntong hininga na lang. Dumating na nga ang araw ng kasal namin ni Alona at marami ang dumalo na taga-baryo. Makalipas pa ang ilang mga linggo, unti-unti namang nagbago ang pakikitungo ni nanay sa asawa ko. Simula rin na naging asawa ko siya, madalas na rin akong nagkakaroon ng hindi magandang panaginip. Lucio, gumising ka! Ano naman bang nangyayari sa'yo? Nasaan ako? Nasaan tayo?
Nandito sa bahay natin. Ano na naman bang napanaginipan mo, ha? May nakita akong isang babae. Nakaupo habang nagdadasal sa isang malaking puno. Gumagawa siya ng ritual para sa akin. Ano? Oo, nagsimula lang ang lahat ng ito simula nung may kasal tayo eh. Hindi kaya may nagpakulam sa akin? Kumalma ka nga. Nandito lang ako at babantayan kita. Ang mabuti pa, bumalik ka na lang muna sa pagtulog. Huwag mo na munang isipin yung panaginip mo kasi hindi naman yun totoo. Alona, mukhang hindi mo ata inaasikaso ang asawa mo. Tingnan mo nga ang itsura ni Lucio. Ilang araw na rin po kasi siyang ganyan eh. Masama po kasi ang pakiramdam ko, Nay. Madalas akong binabangungot tungkol sa babaeng mong kukulam. Ano? Hindi mo ba kagagawa ng bagay na yon, Alona? Baka naman pinakulam mo ang anak ko. Ako hindi po ah. Hindi ko po magagawa yan kay Lucio. Hindi naman nakaimik si nanay ng mga oras na yon. Lumipas pa ang ilang mga araw. Nakarating sa akin ang balita tungkol sa mga nawawalang hayop sa baryo. Napag-usapan rin ang mga bagay na yon sa niyugan. Ilang araw na atang nagkasunod-sunod ang pagkawala ng mga hayop dito sa baryo natin. Sinabi mo pa, nangyayari lang ang bagay na yun kapag kabilugan ng buwan. Kung hindi naman lumalabas ang bilog na buwan, wala naman namamatay ng mga hayop. Marami nga akong narinig na haka-haka na baka raw aswang ang pumapatay at kumakain sa mga hayop. Aswang po? Oo. Noong nakarang linggo, nagsilang ng sanggol ang asawa ko. Alam mo bang may naririnig kaming yabag sa bubungan tapos panay kaluskos ng nilalang sa dingding namin? Sa sobrang galit ko nga, kasi naiiyak yung sanggol namin. Tinusok ko ng karet yung dingding. Doon lang nawala ang kaluskos. Ikaw ba, Lucio? Hindi pa ba buntis ang asawa mo? Ingatan mo si Alona kasi baka totoong haka-haka na may aswang na gumagala sa baryo. Yung isang baboy ko nga kagabi, nakita ko na lang kaninang umaga na wala ng buhay. Sayang nga para sana yun sa binyag ng anak ko. Kumalat pa nga sa buong baryo na may aswang na nananalasa sa mga hayop. Marami kaming nakikitang patay na hayop kahit saang banda ng baryo. Ang ipinagpapasalamat na lang ng lahat dahil walang nabiktima ng mga tao. Isang gabi, nagpaalam sa akin si Alona na umalis sa bahay. Pupunta lang ako sa bahay ni na Aya. Gusto ko lang sana silang bisitahin. Sasamahan na lang kita. Alam mo naman siguro yung balita tungkol sa gumagalang aswang raw at pumapatay ng mga hayop. Oo, alam ko naman yun. Pero huwag ka na mag-alala. Kaya ko naman ng sarili ko eh. Sige Alona, pero mag-iingat ka ha. Salamat. Ngumiti siya sa akin at kaagad na itong umalis. Makalipas ang isang oras, nakarinig ako ng alulong ng aso mula sa labas. Hindi pa nakauwi si Alona. Lumabas ako at sinundan kung saan nanggaling ang alulong ng aso. Sa labas ng kubo, merong maisan doon at sa loob ng maisan na yon nanggaling ang alulong. Dahan-dahan kong pinasok ang bahagi ng maisan at hindi ko inaasahan ang makikita ko. Si Alona. Kumain siya ng madugong karne habang nakatingala sa buwan. Alona, anong ginagawa mo? Bakit ka kumakain ng dugo ang karne? Lucio, ikaw? Anong klaseng karne yung kinakain mo ha? Karne ba yan ng tao o karne ng hayop na namatay dito sa baryo? Teka, magpapaliwanag ako sa'yo. Pakiusap, huwag mo akong kamuhian. Hayop ka! Isa ka palang aswang! Inaan mo ang boses mo. Baka may makarinig eh. Lucio, hindi ako masamang aswang. Kaya ako kumakain ng karne. Dahil lumabas ang kabilugan ng buwan. Hindi ko mapigilan ang gutom ko eh. At kailangan ko gumawa ng paraan para mapawi yun.
Huwag kang lumapit! Lumayo ka sa akin! Sobrang natakot ako sa kanya, lalo na sa malapitan. Punong-puno ng dugo ang kanyang bibig ng gabing yon. Tumakbo ako pabalik sa kubo at nagsara. Hindi naman siya umuwi ng gabing yon. At kinabukasan, sa pagbukas ko ng pinto, nandun siya sa labas habang nag-aabang. Mabuti naman at gising ka na. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang? Sa tingin mo ba nakatulog ako matapos ko malaman na aswang ka? Hindi ako kumakain ng tao. Oo nga, at aswang ako. Pero hindi ako naiiba sa mga tao. Alam ko na natakot ka sa akin. Alam ko na masama na ang tingin mo sa akin. Pero bigyan mo naman ako ng pagkakataon, oh. Bigyan mo naman ng pagkakataon ng sarili mo na kilalanin pa ako. Huwag na. Lumayas ka dito sa kubo. Huwag ka nang babalik. Kaya mo ba talagang palayasin ako? Alam mo, nagtataka rin ako kung paano kita nagustuhan eh. Hindi kita gusto simula nung una pa lang pero paano na bigla na lang kitang minahal? May ginawa ka ba sa akin? Wala akong ginawa. Kahit na ako, nagulat din na bigla mo lang akong niyayang magpakasal eh. Kapag pinalayas mo ako, magtataka ang mga tao kung saan ang dahilan. Eh di sasabihin ko na aswang ka. Sigurado ka bang kaya mo akong ipagkalulog sa mga tao? Gusto mo bang mapatay nila ako? Hindi ako nakaimik ng mga oras na yon at nagtungo ako sa niyugan. Nang magkita kami ni Arturo, sinabi ko sa kanya ang lahat ng natuklasan ko sa pagkatao ni Alona. Kung ganun, si Alona pa lang kumakain ng mga hayop na namamatay dito sa baryo. Ano naman ang plano mo sa kanya? Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Asawa ko siya at hindi ko siya pwedeng ipagkanulo sa mga tao. Oo, aminin ko na nagalit ako nang matuklasan ko yung pagkatao niya. Galit na may halong takot ang nararamdaman ko. Sino naman ang hindi matatakot kapag nakakita ng aswang? Ang malala pa, asawa mo pa. May kakilala ka bang albularyo? Gusto kong pigilan si Alona sa ginagawa niyang pangbibiktima ng mga hayop. Meron akong kakilalang albularyo pero taga-kabilang bayan. Kung puntahan kaya natin siya bukas. Tamang-tama lang na mabili itong tuba na nakuha natin para may pamasahe tayo. Oo, sige. Magdala ka ng damit ni Alona. Yun kasi yung madalas na ginagamit ng albularyo para matignan ang kanyang ginagamot. Hindi naman tayo magpapagamot. Hihingi tayo ng proteksyon sa kanya. Basta magdala ko na lang para sigurado. Hindi nga bumalik si Alona sa bahay. Kaya kinaumagahan, nagtungo kami sa kabilang baryo. Isang magandang lalaki ang humarap sa amin. May suot na mga anting-anting. Tinitigan niya ako at mabilis na napailing. Ano ang sadya nyo rito? Mang Weng, kaya kami nandito dahil gusto ng kaibigan ko na humingi ng proteksyon. Proteksyon laban saan? Laban sa asawa kong aswang. Ano ba klaseng aswang ang asawa mo? Hindi ko rin po alam eh. Meron ka bang dalang gamit ng asawa mo? Opo, ito po yung kanyang saplot. Akin na. Inilatag niya ang damit ni Alona sa itaas ng maliit na mesa. Tapos, may inilagay siyang anting-anting sa itaas noon. Pumikit siya at may ibinubulong na mga bagay na hindi ko maintindihan. Maya-maya pa, tapos na ito at seryoso siyang humarap sa akin. Ang iyong asawa ay isang aswang na bangkilan. Siya ay uri ng aswang na mahilig sa laman loob ng buntis. Isa siyang mapanganib na aswang. Ang sabi niya sa akin, hindi raw po siya kumakain ng laman loob ng tao. Purong karne ng hayop lang daw po ang kanya kinakain. Maraming aswang ang mabubuti at marami rin na masasama. Sino ako para husgahan ang pagkatao ng asawa mo? Kung nagsasabi man siya ng totoo, di mas mabuti. Wala kang dapat ipag-alala kung ganon. Ngunit, meron lang akong katanungan. Paano mo ba napusuan itong babaeng aswang?
Hindi ko nga rin po alam. Nung unang kita ko sa kanya, kahit gaano siya kaganda, wala akong nararamdaman. Hanggang sa bigla ko na lang siyang minahal. Iniisip ko nga, Mang Wing, na baka ginayuma siya ni Alona kaya niya nagustuhan yung babae. Kaya nga po. Hindi ko nga alam kung paano ako nagkagusto sa kanya ng ganun-ganun na lang. Sobrang bilis ng pangyayari dahil ayaw ko nang mawalay sa kanya. Ayun, niyaya ko siya magpakasal. Ang iyong ina ang dapat mong sisihin kung bakit ito nangyayari sa iyo. Siya ang may pakana ng lahat. Si nanay? At ano naman ang ginawa ni nanay? Alam mo ba kung ano ang pagkatao ng nanay mo? Hindi ko po kayo naiintindihan. Tsaka oo, alam ko po kung anong pagkatao niya. Kahit madalas niya akong bungangaan, alam ko mahal niya ako. Sa sitwasyon mo naman, nagdadalawang isip ako kung talagang mahal ka ng nanay mo. Walang magulang na ilalagay sa hindi magandang sitwasyon ng kanyang anak. Maaaring ikaw ang maging tulay para matupad ang matagal na niyang inaasam-asam. Sabihin niyo po sa akin ng totoo, ano ba talagang ginawa ni nanay? Siya ang dahilan kung bakit biglaan kang napaibig ni Alona. Ang iyong ina ay si Bigka. Bantog na magkukulab noong kabataan niya. Ano? Hindi totoo yung sinasabi mo. Bawi mo yung sinabi mo. Bakit hindi mo siya tanungin? Tanungin mo ang iyong ina para masagot ang katanungan mo. Kilala ko siya. Dati siyang bantog na mangkukulam at minsan ko na rin nakaaway. Sa buong buhay ko, wala akong alam na isang mangkukulam ang nanay ko. Walang bakas. Wala akong narinig na kwento. Halos hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko sa matandang albularyo. Kung sakaling siya ang may pakana ng lahat, hinding-hindi ko siya mapapatawad. Kilala ko si Mang Wing. Hindi siya nag-iimbento ng kwento. Patagal na ako albularyo sa lugar na ito. Itong baryo lang namin ang hindi pinapasok ng nanay mo dahil meron kaming kasunduan. Paano naging mangkukulam si nanay? Bakit hindi ko alam? Maaaring iningatan niya ang kanyang sikreto para hindi ito makarating sa iyo. Dapat lang na ipaliwanag niya sa akin ang lahat. Pero kapag dapat malaman kung bakit nag-cross ang landas ni Johnny Alona. Ito ba ay aksidente lang o sinadya? Tuklasin mo ang mga bagay na iyon para maituro mo kaagad kung sino ang may kasalanan at may pakana ng lahat. Paano nagawa ni nanay ang lahat ng to? Paano niya ako nagawang gayumahin? Sarili niya akong anak. Ang pagkakaalam ko, isang babayla ng ina ni Alona at siyang kaibigan ng nanay mo noon. Ano? Oo, pero kung gusto mo talagang maliwanagan ng lahat, mas mabuti usisahin mo ang iyong ina. Ang pagmamahal ko kay nanay napalitan ng konting galit. Nang matapos kong matuklasan ang lahat, umalis na kami sa baryong yon para umuwi sa aming baryo. Pagkadating namin ni Arturo, hinanap ko agad si nanay. Hindi ko siya nadatnan sa bahay niya. Si Alona ang nakita kong nag-aabang sa akin sa labas ng bahay na puno ng kalungkutan ang mga mata. Saan kayo galing? Hindi na mahalaga kung saan kami galing. Asawa mo ako. Kaya karapatan kong malaman kung saan ka galing. Alona, pabayaan mo na lang muna si Lucio. Ang gusto ko lang naman malaman kung totoo ang hinala ko eh. Galing ba kayo sa kabilang baryo? Dun sa matandang albularyo? Natatakot ka ba na ipapapatay kita sa albularyo? Hindi. Alam ko na hindi mo naman yun magagawa sa akin, di ba? Alam ko na lilipas rin ang galit mo. Pangako, wala akong sasaktan na inosenteng tao. Nakita mo ba si nanay? Nakita ko siya. Papunta dun sa Nyogan. Hinahanap ka niya sa akin pero nung sinabi ko na hindi ko alam kung nasan ka, bigla siyang nagalit at umalis. Nang malaman kong nasa niyugan si nanay, kaagad akong naglakad papunta doon. Nakailang hakbang pa lang ako nang may narinig kaming bumagsak sa aming likuran. Pagkatingin namin, nakahandusay na si Alona sa lupa.
Dumugo ang noo dahil tumama yun sa bato. Lucio, si Alona! Tulungan na muna natin siya bago hanapin si nanay. Sige, halika na. Buhatin natin siya papasok sa bahay niyo. Ikaw naman kasi, kung makaitsapuera ka sa asawa mo, parang ang gwapo mo naman. Aswang siya, kaya dapat ko siyang palayasin. Dalihan mo, ihiga natin siya sa papag. Ito na. Sige, dahan-dahan lang. Huwag mo muna siyang iwan dito. Bantayan mo siya hanggang sa magising, tsaka yung sugat niya gamutin mo. Oo na, gagamutin ko na. Makalipas ang 1 oras, nagising naman si Alona. Hinipo niya ang kanyang noong may sugat sa bayngiwi. Mabuti naman at nagising ka na. Ano nangyari sa'yo at bigla kang bumagsak? Hindi ka ata nakapangaswang kagabi. Bigla kasing sumama yung pakiramdam ko eh. Ilang araw ko na rin itong nararamdaman eh. Ito rin kasi yung dahilan kung bakit hindi ako makapagpigil ng gutom ko. Gustong gusto kong kumain ng hilaw na karne ng hayop eh. Alona, kapag nag-aswang ka, siguraduhin mong hindi ka mahuhuli ha. Siguraduhin mo rin hayop lang ang kakainin mo. Bakit ba kasi ayaw mong maniwala na hayop nga lang talaga ang kinakain ko? Oo na, kailangan ko na umalis para mahanap si nanay. Meron pa akong katanungan sa kanya. Teka, tungkol saan naman? Gusto kong malaman kung bakit niya ako ginayuma para mahalin at pakasalan ka. Ginayuma? Ginayuma ka ng nanay mo para gustuhin ako? Ang ibig mo sabihin, hindi talaga totoo ang nararamdaman mo para sa akin? Yun pa ang gusto kong itanong sa kanya. Kung ginayuma nga niya ako para mahalin ka. Hapon na yon, at ang alam ko, sa ganoong oras nasa niyugan din si nanay para mangolekta ng mga tuba. Naabutan ko siya doon habang kausap si Kuya Toti. Yan na pala si Lucio eh. Itong nanay mo parang mabaliw na sa kakahanap sa'yo. Kesyo daw baka naglayas ka na. May pinuntahan lang akong mahalagang bagay. Alam mo dati, gusto ko si Alona para sa'yo. Pero ngayon hindi na. Sa nakikita ko, nakatagpo ka ng asawang walang modo. Grabe naman po kayo kay Alona. Mabait naman ang babaeng yun eh. Anong mabait ang sinasabi mo? Mabait na tamad ka mo. Kuya Toti, pwede po bang iwan niyo muna kami ni nanay? Meron lang sana kaming dapat pag-usapan. Sige. Mauna na ako, Aling Bingka. Hakutin ko na lang mamaya yung mga tubako na 3 container ha. Nagtataka naman si nanay habang nakatingin sa akin. Pilit niyang binabasa kung ano ang laman ng utak ko. Sinigurado ko munang walang tao bago ako mag-umpisang magsalita. Galing ako sa kabilang baryo kahapon kung saan nakatira si Mang Wing. Ang matandang lalaking albularyo. Oh, ano na naman ang ginawa mo doon? Huwag na nga kayo magmangmangan, Nay. Bakit niyo nagawa sa akin ng mga bagay na yon? Anak niyo ako, hindi ba? Abay, hindi kita naiintindihan. Diretsuhin mo nga ako kung anong gusto mong palabasin. Alam ko na po ang totoo. Alam ko na ginayuman niyo ako para magkagusto sa anak ng dating kaibigan yung babaylan. At totoo ba ha? Totoo ba na magkukulam kayo? Bakit hindi ko alam? Gayuma! Bakit kita gagayumahin para mahalin mo ang babaeng yon? Tsaka ako mangkukulam? Anak kita, kaya hindi ko yun maitatago sa'yo kung sakaling totoo yon. Aminin niyo na sa akin ang totoo. Wala akong aaminin sa'yo dahil walang katotohanan ng mga ibinibintang mo sa akin. Anak kita, kaya hindi ko magawa ang bagay na yun sa'yo. Mas pipiliin mo bang paniwalaan ang albularyong yon kaysa sa akin? Gusto niyo po bang palabasin na nagsisinungaling siya? Ano ba sa tingin mo? Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo dahil alam mo na kung anong dapat mong paniwalaan. Kung masama akong ina, hindi na kita pinalaki. Nagdadabog si nanay na naglakad palayo sa akin dahil sa sobrang galit. Napahilamos na lang ako ng kamay sa sariling mukha.
Gusto kong magalit, pero mahigpit niyang pinagdiinan na hindi tama ang hinala ko sa kanya. Lumaki naman akong walang nakikita o nalaman na may ginawang mali ang nanay ko. Nasa sitwasyon ako na hirap magdesisyon at nagdadalawang isip kung sino ang aking dapat na paniwalaan. Isang umaga, biglang dumating si Arturo sa bahay. May dala siyang maliit na bag at ibinigay niya yun sa akin. Ano naman ang laman ng bag na to? Ebidensya. Ebidensya saan? Na totoong mangkukulam ang nanay mo. Saan mo naman nahanap ang manikang to? Kahapon, nang malaman ko na nasa nyugan ng nanay mo, naglakas loob akong pasukin ang bahay niya. Nakita ko yun sa ilalim ng higaan niya. Alam ko kasi na pagdidiinan niyang wala siyang kinalaman sa nangyari. At alam ko rin na maniniwala ka sa kanya. May nakita pa akong malaking karayom dito. Nakatira kami sa iisang bubong kaya paano niya natago sa akin ang kanyang pagkatao? Hindi ba sabi mo bawal kang pumasok sa kwarto niya? Oo, at nauunawaan ko naman siya kung bakit ayaw niya. Sa tingin ko, yan ang dahilan kung bakit ayaw kanyang papasukin sa kanyang silid. Meron siyang ibang tinatago bukod dyan, Lucio. May nakita pa akong itim na bungo ng tao doon. Maniwala ka sa akin o hindi. Puntahan mo ang bahay niyo dati. Ikaw na magsiyasat para ikaw mismo ang makakita. Nang mga sandaling yon, nagdesisyon na akong puntahan si nanay. Pinilit pa ni Alona na pigilan ang plano ko, pero sa huli, wala naman siyang nagawa. Pagkarating ko sa bahay ni nanay, nakita ko siyang nagsasampay ng itim na mahabang damit. Kaagad kong pinakita sa kanya ang itim na manika at karayom. Biglang namutla si nanay. Senyales na kinabahan siya. Paano mo may ipapaliwanag sa akin ng bagay na ito, Nay? Oh, kaya pala nawawala ang gamit ko. Kasi pinakialaman mo. Akin na yan! Hindi ko ito ibibigay sa inyo hanggat di mo inaamin sa akin ng totoo. Isa pa talaga kayong magkukulam? Hindi! Hindi ako masamang tao! Kung ganun, paano mo ipapaliwanag sa akin ng mga bagay na to? Mangkukulam lang ang pwedeng humawak sa mga ganito eh. Sinungaling po kayo. Maraming tao ang pwedeng manloko at magsinungaling sa akin. Pero ang hindi ko matanggap na ikaw pa na sarili kong ina. Akin na nga kasi yan, Lucio! Aminin niyo na sa akin ng totoo na isa kayong magkukulam. Oo na! Mangkukulam ako. Siguro naman tatahimik ng kaluluwa mo ngayon. Ibalik mo na sa akin ang bagay na yan. Kung ganun, hindi nga talaga nagkamali matandang albularyo. Kayo nga may dahilan ng lahat. Nang dahil sa nanay ng babaeng yon, naging sawi ako. Traidor ang nanay ni Alona. Totoo rin ba na dati yung kaibigan ng nanay ni Alona? Oo, pero anong ginawa niya sa akin? Niloko at traidor nila ako. Maayos ang lahat. Kaya lang nang dahil sa isang lalaki, nagkasiraan kaming dalawa. Ang sabi ko sa kanya, akin lang dapat si Eduardo. Pero ang hindi ko alam, inaahas na pala niya ang mahal ko. Lalaki? Lalaki ang dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay? Sandaling napatigil si nanay at umupo sa malaking ugat ng kahoy. Bakas ang lungkot at galit sa kanyang mukha. Naghalo-halo na yon, pero nababasa ko pa rin ang nararamdaman niya dahil ina ko siya. Sino bang mag-aakala na magkakagustong isang babaylan sa isang aswang? Nakakatawa kung iisipin. Naging kaibigan ko rin ang babaylan kahit isa kong mangkukulam. Isang aswang na lalaki ang pinag-aagawan niyo? Ang nanay lang ni Alona ang nang-agaw. Nagtiwala ako sa kanya pero trinaydor niya ako. Kasintahan ko na si Eduardo ngunit sa isang iglap, bigla siyang nagbago sa akin. Matagal nang tapos ang bagay na yun. Nagkaanak na rin kayo sa tatay ko. Ibig niyo palang sabihin nagsama kayo ni tatay sa iisang bubong pero hindi mo talaga siya minahal. Na hanggang ngayon, may pot at galit ka pa sa mga magulang ni Alona. Kaya ko inasawa ang tatay mo dahil kaibigan rin siya ni Eduardo. Ayokong isipin nilang natalo ako. Pero ang buong akala ko, makakayang palitan ng tatay mo si Eduardo. Hindi pala.
ginamit niyo lang ang tatay ko. Sinubukan kong mahalin ang tatay mo, lalo na nang mabuntis ako sa'yo. Kaya lang kahit anong pilit ko, hindi pala natuturuan ang puso na magmahal. Namatay si tatay nang hindi niya alam na hindi mo siya minahal. Itinatak ko sa puso ko simula nung namatay ang tatay mo. Hinding-hindi ko mapapatawad ang mga magulang ni Alola, lalong-lalo na ang kanyang ina. Magsisi si Eduardo dahil mas pinili niya ang babaylan na yon kaysa sa akin. Ilang taon ang pinatay mo sa kulam? Ay, wala na doon. Yun lang sa ngayon ang maaari kong ipaalam sa'yo. Bumalik ka na sa bahay ninyo at bantayan mo ang iyong asawang aswang. Ginayuma mo ko para magustuhan si Alona? Ano naman ang dahilan mo, Nay? Pati sarili mong anak, inilagay mo sa bitag? Isinali mo ko sa plano mong paghihiganti? Para din naman sa'yo itong ginagawa ko. Maniwala ka sa akin, ikaw ang mas may malaking benepisyo sa ginawa ko. Hindi! Nakadismaya po kayo. Galit po ako sa inyo, Nay. Mali-mali palang pagkakakilala ko sa inyo. Magalit ka kung gusto mo. Tapos na ang mga bagay na yon. Kahit ano pang gawin mo, hindi ka na makakaalis sa nilagyan ko sa'yo. Habang buhay kang maging asawa ni Alona, ikamamatay mo kapag nakipaghiwalay ka sa kanya. Humalakhak si nanay na mga sandaling yon. Gulong-gulo na ako at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Imbes na umuwi ako ng bahay, dumiretso ako sa niyugan para kumuha ng tuba. Ayaw ko ring harapin si Alona dahil sa mga nangyayari. Wala siyang kasalanan kung bakit ito nangyayari. Kung tutuusin, biktima lang din siya ng inay ko. Nagkita kami ni Kuya Toti sa niyugan at nakita nito na tila wala ako sa aking sarili. Mukhang malalim atang iniisip mo, Lucio. Wala po. May gusto ka atang sabihin eh. Magsalita ka lang at tanda akong makinig sa'yo. Kuya Toti, hindi ba dito din kayo pinanganak? May alam po ba kayong sikreto ng nanay ko? Sekreto ng nanay mo? Opo. May alam po ba kayo kung anong sikreto niya? O may nabalitaan na po ba kayong may ginawang mali si nanay? Bakit hindi ka sa kanya magtanong? Mas magandang siya na magpapaliwanag sa'yo. Kita mo naman siguro na wala ni isang nakipagkwentuhan sa'yo lalo na kung tungkol sa nanay mo. Tinanong ko na siya at inamin na niya sa akin ng totoo. Na isa siyang mangkukulam. Sa totoo lang, Lucio, nakakatakot ang nanay mo dati. Mas lalo pa siyang naging malupit simula nung magkaiwalay sila ng kasintahan niya. Alam niyo rin po tungkol sa bagay na yun? Oo naman. Kaya lang ang dahilan kung bakit hindi na kami natatakot sa kanya ngayon dahil nagbitaw siya ng pangako. Hindi na raw siya mananakit basta itago lang sa iyo ang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit ni isa walang kumuwento sa iyo. Mabuti na lang pala dahil dumayo ako sa kabilang baryo. Nalaman ko ang tunay niyang pagkatao. Huwag mong galitin ang iyong ina. Kung sarili niyang kapatid, napatay nga niya, ikaw pa kaya? Para kay Aling Bingka, walang pamilya basta naniningil siya. Doon nagsimulang tumubo ang takot ko sa aking sariling ina. Habang nag-uusap naman kami, biglang dumating si Aya. May bitbit siyang maliit na plastic. Kuya Lucio, pwede po bang pakibigay po to kay Ate Alona? Ano ba yan? Bilo-bilo po. Gusto raw niya kasi kumain eh. Kaya pinagluto siya ng nanay ko. Oh, sige, salamat. Salamat din po. Mauna na po ako. Ito pa pala ang malala, Lucio. Alam mo ba, kwento ng kapitbahay ko nung nakaraang gabi raw. Nakita niya si Alona naglalakad papuntang kagubatan. Sigurado po ba kayo? Oo. Sinundan nga raw niya tapos nakita niya ito pinaglalantakan raw yung mga patay na pato. Iniisip tuloy nila na baka siya yung aswang. Sino po ba kasing kapitbahay niyo nakakita sa asawa ko? Si Gina. Naniwala naman po kayo kay Gina eh. Alam niyo naman po na chismosa sa barangay natin yun.
Alam ko naman yon, pero ang akin lang kasi, may kakaibang kilos din ang asawa mo. Alam mo Lucio, mas mabuting mag-ingat ka. Baka naman nabigla ka lang sa kagandahan ni Alona kaya ka nagpakasal. Huwag po kayong mag-alala. Magtatanong ako kay Alona kung tama bang sinasabi ni Ate Gina. Hindi naman nakaimik si Kuya Toti at kaagad itong umakyat ng niyog para kumuha ng tuba. Hindi ko na alam kung sino ang dapat kong protektahan. Kung ang asawa ko bang aswang o ang nanay kong mangkukulam. Nang mga oras na yon, umuwi ako sa bahay para ibigay ang bilo-bilo kay Alona. Masaya ito at nakikita kong sarap na sarap siya doon. Lucio, may ibabalita nga pala ako sa'yo. Alam mo bang, naglilihi ako ngayon? Isang buwan na akong buntis. Ha? Buntis ka? Oo, malapit na nating makita ang ating panganay na anak. Hindi to maaari. Ah? Paanong hindi maaari? Hindi ka ba masaya na magkakaroon na tayo ng supling, ha? Matutupad na rin ang pangarap ko na magkaroon ng tahimik at masayang pamilya. Hindi tayo matatahimik. Hanggang kailan hindi tayo magiging masaya? Umibig lang ako sa'yo dahil sa gayuman ni nanay. Tsaka ang batang yan. Tsaka kung magmamana yan sa inyo. Ano naman bang masama kung pagmamana siya sa pagkaaswang ko? Hindi naman ako kumakain ng tao, ah. Kahit aswang kami, may karapatan kaming mamuhay. Isa pa, anak mo to. Bakit parang nakikita ko sa'yo na hindi ka masaya sa binalita ko, ha? Ang batang yan ay maaaring magmana ng kapangyarihan ng aswang. Mangkukulam at babaylan. Maaaring siya ang dahilan para sa pagkapinsala ng baryo. Hindi naman natin palalaki na gano'n ang anak natin. Gusto kong maging masaya sa binalita sa akin ni Alona. Kaya lang, nandun ang takot. Ayokong lumaki ang anak ko na kakaiba sa normal na tao. Hindi ko alam kung kanino ako papanig. Dahil para sa akin, parehong masama ang aswang at ang mangkukulam. Bakas ang pagkatampo sa mukha ni Alona, pero hinayaan ko na lang siya. Kung ayaw mo sa amin ng magiging anak mo, laalayo na lang ako. Mas mabuting hindi mo na siya makita. Alona, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Masisisi mo ba ako kung bakit ako natatakot? Isang mangkukulam ang nanay ko. Isa kang aswang at ang nanay mo isang babaylan. Sa tingin mo ba hindi magsasanib ang mga kapangyarihan na yun sa anak natin? Maaring siya kamuhian ng ibang tao. Tama ka. Kakamuhian nga siya ng ibang tao. Kung mismong sarili niyang ama ay kinamumuhian din siya. Akala ko, iba ka sa lahat. Pero hindi pala. Masaya ako dahil magkakaroon tayo ng anak. Matagal ko rin itong pangarap. Kaya lang, hindi ko maintindihan kung bakit mas dinadaig ako ng takot ko ngayon. Ikaw na mismo ang nagsabi na mangkukulam ang iyong ina. Kung ganun, ubod siya ng sama at yun ang kinakatakutan mo na mamamana ng anak natin. Alam mo bang dating magkaibigan ng nanay mo at ang nanay ko? Kaya niya ako kinulam para mahalin ka. Hindi ko alam kung anong dahilan niya pero masama ang kutob ko. Magkaibigan sila? Hindi mo alam? Paano ka napadpad dito? Anong dahilan ng pagpunta mo dito sa baryo namin? Nagbakasyon ako kina Aya. Dahil kamag-anak ko sila. Hindi ko naman nakalain na makikita kita dito eh. At saka, tunay ang pagmamahal ko sa'yo, Lucio. Sa akin naman hindi. Minahal kita dahil sa gayuma. Ayos lang yan. Hindi ka naman masamang tao eh. Ang akin lang sana, makita ko din naman sa'yo. Napapahalagahan mo ang pamilyang binuo natin. May gayuma man o wala. Magtapat ka nga sa akin. Totoo bang umaalis ka sa gabi para makapangbiktima ng mga alagang hayop ng mga taga-baryo? Hindi. Patay na ang mga hayop na kinakain ko, no? Hindi ko alam kung sinong gumagawa ng bagay na yon. Pero para sa akin, isang malaking pabor ang bagay na yon. Kahit papaano hindi ko na kailangan manghuli. Kakain na lang ako. Kung ganon, hindi ikaw ang pumapatay sa mga hayop? Hindi. Nagsasabi nga ako ng totoo, Lucio. Maniwala ka naman sa akin, no?
Kahit aswang si Alona, hindi ko siya nakikitaan ng masamang ugali. Ubod ng bait at gandang dalaga. Kung hindi ko lang alam na isa siyang aswang, masasabi kong swerte ako sa aking asawa. Araw-araw akong nasa niyugan para makakuha ng tuba, nang sa ganon, makaipon ako ng pera para sa panganganak ng asawa ko. Si Arturo ang lagi kong kausap at sa kanya ko rin na ilalabas ang sama ng aking loob. Ano naman ang plano mo gayong alam mong buntis si Alona? Baka umalis yun kapag patuloy mo siya tinrato ng ganyan. Hindi naman masama ang trato ko sa kanya. Siguro minsan may nasasabi ako na makakapagpasama ng kanyang loob. Pero hindi ko naman sinasadyang bagay na yun eh. Nadadala lang ako ng galit ko. Sa tingin ko, wala nang epekto ng gayuma sa'yo. Mananatili lang naman ang epekto nun kapag patuloy kang pinapainom. Tama ka. Kaya siguro unti-unti na nga ako nagigising na sobrang mali ang desisyon ko na pinakasalan ko siya. Kung tutuusin nang malaman ko ang lahat kay nanay, parang gusto ko siyang hiwalayan. Paano mo naman siya hiwalayan gayong buntis siya? Yun na nga rin ang iniisip ko. Ayaw kong isipin ng anak ko na wala akong kwentang tao. Lucio, Arturo, nakakit na ba kayo sa nyog? Hindi pa po. Bakit po, Kuya Toti? Ang mga nyog, wala nang nilalabas sa tuba. Tuyong-tuyo na. Ano? Imposible naman po yun eh. Sagana sa tuba ang mga nyug dito. Tignan nyo at nang maniwala kayo. Dali-dali naman kaming umakyat ni Arturo sa mga niyog para malaman kung nagsasabi ng totoo si Kuya Toti. Hindi nga nag-iimbento ng kwento ang lalaki. Tunay na walang katas ang mga niyog. Nabigla rin kami nang makitang biglang nag-iba ang kulay ng mga bunga ng niyog. Kumuha kami ng bunga at nang buksan namin yon, sira ang mga laman. Bakit kaya ito nangyayari? Mawawalan tayo ng pangkabuhayan kapag patuloy na nagkaganito ang mga nyog. Sinabi mo pa talaga. Kapag sumapit ang bukas na ganito pa rin, siguro panahon na para maghanap tayo ng ibang trabaho. Hindi na tayo mabubuhay ng tubaan. Saan naman tayo hahanap ng trabaho? Nakakainis naman. Ngayon pa ito nangyari kung kailan buntis ang asawa ko. Malas ka talaga, Lucio. Huwag na muna kayo mawalan ng pag-asa. Baka bukas magiging maayos naman ang lahat. Inaasahan namin na babalik sa normal ang lahat. Hanggang sumapit ang gabi. Naghahanda ako na makakain namin ni Alona. Biglang umihip ang malakas na hangin at may dalang ulan. Nasira ang bubong ng aming bahay. Natangay rin ng malakas na hangin ang aming dingding na gawa sa pawid. Ang natira lamang ang aming kusina dahil gawa yun sa kahoy. Doon kami natulog ni Alona para maisalba ang aming sarili sa isang malakas na ulan at hangin sa buong gabi. Kinaumagahan, nabalitaan ko na hindi pala kubo namin ang nasira, kundi halos lahat ng mga tahanan ng taga-baryo. Maayos ang panahon kahapon kaya hindi ko inaasahan na magiging malakas ang ulan. Kaya nga po. Ang mabuti pa, tignan natin ang mga nyog. Sana meron na tayong naipon na maraming tuba dahil umulan kagabi. Lucio! Nako, wala na talagang pag-asa na babalik ang mga katas ng nyug. Kabababa ko lang sa mga nyug at halos lahat walang katas. Umulan na kagabi kaya imposible. Sa tingin ko talaga pinapahirapan tayo ng kalikasan eh. May mga sala rin sa likod ng pangyayaring ito. Hindi kaya ang mga engkanto ang may kagagawa ng bagay na to? Ano naman ang kinalaman ng engkanto? Diyos lang ang may kakayahan na kontrolin ang nangyayari sa mundo. Baka naman nararamdaman niyang may mga masasamang nilalang na nakatira sa paligid ng tubaan kaya nila tayo pinapahirapan. Ang tinutukoy mo bang masamang nilalang ay ang asawa ko? Oo, hindi ba? Wag mong tatawagin na masamang nilalang ang asawa ko ha. Nakita kong biglang namutla si Arturo nang magalit ako sa kanya. Huli na ang lahat para bawiin ko ang mga sinabi ko. Kahit na ako, nagtaka rin kung bakit ako nagkaganon. Umalis ako dun sa niyugan at umuwi ng bahay para maayos ang bubungan namin. Dumating si nanay para magdala ng mga prutas para kay Alona.
Pinagsisisihan ko na ang mga bagay na yon, anak. Matagal nang tapos yun. Matagal ko nang tinuldukan ang kasamaan ko. Talaga lang po, ha? Alam kong mahirap paniwalaan. Kaya ko itinago ang totoong pagkatao ko sa'yo dahil ayokong magiging masama ang tingin mo sa akin. Pinalaki kita sa abot ng aking makakaya at minahal kita. Ikaw ang natitirang kayamanan ko sa mundo. Iniwan man ako ng lahat, pero ikaw, hindi. Sagutin mong katanungan ko. Bakit mo ako ginayuma? Dahil gusto ko sanang pahirapan si Alona. Gusto kong ibalik sa kanyang ginawa ng mga magulang niya sa akin. Aminin mo man o hindi, alam kong mahal mo si Alona. Kaya hindi ko na itutuloy ang binabalak ko. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Buntis si Alona, Nay. Talaga? Magkakaanak ka na? Ay, salamat sa Diyos! Sa wakas! Makikita ko rin ang apo ko sa'yo! Pero sana lang, hindi siya maging katulad niyo. Walang magmamana ng pagiging mangkukulam ko. Alona, masaya ako para sa inyo ni Lucio. Niyakap ni nanay si Alona. Ngunit ang asawa ko ay hindi ko man lang makitaan ng ngiti sa kanyang labi. Umalis si nanay para daw ibalita sa kanyang mga kaibigan na magkakaanak na ako. Doon ko lang napagtanto na tama nga si nanay. Kahit wala na ang gayuma, kahit alam kong aswang si Alona, tunay ko nga siyang minamahal. Teka, naniniwala ka ba sa kasiyahan na pinapakita ng nanay mo? Oo naman, bakit? Hindi ka pa kumbinsido na nagbago na siya? Alam ko na masama talagang ginawa ni nanay dahil ginayuma niya ako para mapaibig sa'yo, Alona. Wala na ang gayuma. Sigurado na ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Simula umpisa, alam ko na gayuma. Ang dahilan kung bakit mo ako minahal. Sinakyan ko ang gusto ng nanay mo. Para makapaghiganti rin ako sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit ako nandito, Lucio. Ano? Alam mo na ang lahat? Oo. Pinatay ng nanay mo ang magulang ko dahil sa galit. Huli niya nang nalaman na buhay pa ako. Kaya niya pinlanong paibigin ka sa akin para mapatay niya rin ako. Marami akong pagkakataon para patayin ka, Lucio. Pero hindi ko ginawa. Nung panahon na nalaman mong aswang ako, dapat papatay na sana kita eh. Kung ganun, bakit hindi mo ako pinatay para makaganti ka sa ginawa ng nanay ko? Yun eh, dahil nalaman ko buntis ako. Hindi ko kayang patayin ng tatay ng anak ko. Hindi katulad ng... Hindi katulad ng ano? Wala. Huwag mo nang isipin ang mga sinabi ko. Wala na akong panahon para maghiganti. Tatay ka na ng anak ko. Hindi ko akalain. Nabubuo ako ng pamilya ng anak ng mangkukulam na siyang tumapos sa magulang ko. Ramdam ko ang sakit na naramdaman ni Alona habang nagkukwento siya kung paano pinatay ni nanay ang kanyang mga magulang. Kahit na ako, manlulumo kapag nasaksihan kong pinapatay ang aking magulang. Mas lalong naging mabigat para sa akin ang sitwasyon. Isa lang ang nasisiguro at alam kong totoo. Isang masamang tao ang aking ina na hindi ko na dapat pang pagkatiwalaan. Kinaumagahan, bumalik kami ni Arturo sa niyugan. Umaasang magkakaroon pa ng katas sa mga niyog. Pero wala na talaga. May ibinulgar si Arturo sa akin tungkol sa nanay ko. Alam mo, Lucio, kagabi, nung lumabas ako para magyosi, bigla akong nakita ang nanay mo. Saan mo naman siya nakita? Doon sa bagong gawa na lagusan ng tubig. May mga bitbit siyang patay na hayop tapos dinala sa gitna ng nyugan. Nasundan mo ba siya sa gitna ng nyugan? Anong ginawa niya sa mga hayop? Basta, ang nakita ko lang, itinapon niya lang doon. Naglakas loob akong sundan siya kasi nagtaka ko kung bakit siya may bitbit na mga patay na hayop eh. May nakita pa nga ako na may kausap siyang isang lalaki. Hindi mo ba nakilala ang lalaki?
Hindi. Alam mo bang ilang gabi na ako nagmamanman sa nanay mo? Parang nararamdaman ko kasi na may kakaiba siyang ginagawa eh. Parang may inililihim siya sa'yo. Huwag ka nag-iimbento ng kwento, Arturo. Hindi na pumupunta si nanay sa inyo ng ganong oras. Alam ko mahirap paniwalaan kaya ikaw na lang ang magmanman at nang makita mo siya sa akto. Sabi pa nga niya dun sa lalaking kausap niya, gagawin daw ang ritual sa mas lalong madaling panahon. Napaisip ako sa sinabi ni Arturo sa akin. Hanggang sa dumating sa niyugan si nanay sa mismong oras na yon. May dala siyang damit na kulay itim at ibinigay niya yun sa akin. Pumunta ako sa bahay ninyo pero wala ka doon. Ang asawa mo naman, napakabastos. Inutusan ba naman ako umalis? Ano po bang kailangan niyo? Gusto ko lang na maibigay sa'yo ang tela na ito. Ilagay mo yan sa tiyan ng asawa mo kapag sumapit ang 6:00 ng gabi. Para yan sa proteksyon ng kanyang sanggol laban sa masamang nilalang. Hindi na ako kailangan ni Alona ang bagay na yan. Bakit? Dahil isa siyang aswang. Kaya nga kakailanganin niya yan para matabo yung mga aswang na gustong kumuha sa anak ninyo. Dalhin mo na yan. Kunin mo na lang, Lucio. Maya-maya pa, nagulat kami nang dumating si Mang Weng. Natakot naman si Alona sa kanya, kaya tumakbo siya papunta sa gitna ng niyugan. Mahal ko ang asawa ko at ang aming anak na nasa kanyang sinapupunan. Kaya nakiusap ako kay Mang Weng na huwag gagalawin ang asawa ko. Mang Weng, kung kaya kayo nandito para patayin ang asawa ko, nakikiusap ako sa inyo. Puntis po siya kayo, huwag niyo po siyang sasaktan. Hindi ako nandito para patayin ang asawa mo. Kaya ako nandito para ipaalam sa inyo kung bakit natuyo ang mga niyog, kung bakit nawala ng katas ang mga niyog. Ho? Ano po bang dahilan ng mga bagay na yun? Ang isang gabing malakas na ulan at hangin ay gawa yun ng isang mangkukulam. Ang pagkawala rin ng mga katas ng niyog, siya din ang may pananagutan. Si nanay. Oo, sinadya niyang gawin ang lahat ng ito para maghirap ang mga taga-baryo. Hindi niya magagawa ang mga ganitong bagay kung wala siyang kasama, Lucio. Kailangan mong pigilan ng iyong ina. Nangako na siya sa akin na hindi siya gagawa ng kasamaan. Ginagawa niya ang mga bagay na ito para gumante. Ang paghihiganti ang ugat ng lahat, Lucio. Walang ibang maaring makapigil sa kanya kundi ikaw. Bakit po hindi niyo siya tugisin? Dahil meron kami kasunduan. Poprotektahan ko ang mga tao sa baryo ko. Kapag nangialam ako, maaari siyang gumawa ng sakuna laban sa aming baryo. Ganun na ba kasama ang aking ina? Oo, Lucio. Masamang nilalang ang ina mo. Napansin ni Mang Weng ang itim na telang hawak ko. Kinuha niya yon at inilapat sa kanyang pisngi. Nagulat ako nang bigla niyang ilayo ang itim na tela at itinapon sa lupa. Ang telang yan ay may ritual ng sumpa. Bakit mo hawak-hawak ang bagay na yan? Binigay ni nanay yan para daw ilagay sa tiyan ng asawa ko. Alam ba niyang buntis ang iyong asawa? Oho. Babalik ako sa kabilugan ng buwan. Alam kong may gagawing hindi maganda ang nanay mo. Ilayo mo ang iyong mag-ina sa nanay mong mangkukulam. Opo, gagawin ko po yun. Kailangan kong mahanap si Alona para masabi ko sa kanya na lumayo siya kay nanay. Dali-dali kong hinanap si Alona sa gitna ng niyugan, pero hindi ko siya nakita. Nang mga oras na yon, napadpad ako sa tabing ilog ng niyugan. Hindi ko inaasahan na may makikita akong mga buhay na manok. Nakatali ang mga ito at meron pang mga saplot ni Alona na nakalagay sa bato. Nagtangka akong lapitan ang mga bagay na yon. Kaya lang, saktong nakita ko si Nanay at Kuya Toti. Alam mo na kung anong gagawin mo kapag lumabas ang kabilugan ng buwan. Hulihin si Alona at dalhin sa akin. Paano naman po si Lucio? Ayoko naman saktan ng anak mo. Kagaya na sinabi ko, kapag nakialam si Lucio, kapag pinotektahan niyang babaeng yon, patayin mo siya. Aling Bingka, kay Alona ka lang may galit.
Nagtataka ako kung bakit pati ang sarili mong anak ngayon ay gusto mong ipapatay. Sa anong dahilan po ba? Dahil mas mabuti pang mawala na siya. Hindi ko naman mahal ang batang yan eh. Kaya lang naman nalaman kong kakailanganin ko magiging apo ko sa kanya. Kaya ko siya inaalagaan. Kung hindi ko lang siya kailangan, noon ko pa siya pinatay kasabay ng tatay niya. Ibig niyo pong sabihin, totoo nga na kayo mismo ang pumatay sa asawa mo? Oo, dahil hindi ko na siya napapakinabangan. Paano naman po ako? Kapag po ba hindi niyo na ako mapapakinabangan, papatayin niyo na rin po ba ako? Ginawa kong lahat ng gusto niyo. Umaasa ako na tuparin niyo ang pangako niyo sa akin na hindi niyo sasaktan ng pamilya ko. Kapag magtagumpay ako sa plano ko, tutuparin kong pangako ko sa'yo. Hindi kita gagalawin, ngunit kailangan mong lisanin ang baryo. Sige po, gagawin ko po yan. Siguraduhin mo lang na hindi masasaktan si Alona. Kakailanganin kong sanggol sa kanyang tiyan para sa ritual na gagawin ko. Nang mga oras na yon, wala na akong ibang naisip, kundi mahanap si Alona para itaka sa aking ina. Pabalik na sana ako, ngunit may natapakan akong marupok na kahoy. Nabali yon at malakas na tumunog. Puntahan mo na ang babaeng yon. Hindi pwedeng may makarinig sa atin. Kung may tao man, tagayin mo! Opo, sandali lang. Ano? May nahanap ka bang tao? Wala naman Ito pala nabali Isang malaking sanga ng kahoy. Ang mabuti pa po, umuwi na po kayo. Mauna na lang kayo kaysa sa akin. Mahirap na po, baka pagdudahan tayo na nagkikita tayo rito. Walang maglalakas loob na pumunta sa bahagi ng nyoga na ito. Ang sino man na makakarating dito ay mamamatay. Alam ko naman po yun, pero naninigurado lang ako. Sige na, aalis na ako. Mamayang gabi o sa susunod na gabi, lalabas na ang bilog na buwan. Ngayon na ang huli nating pagkikita. Maayos na ang plano natin kaya siguraduhin mo na hindi ka pumalpak. Naglakad na si nanay paalis sa tabing ilog. Halos hindi ako makagalaw sa pinagtataguan ko na matataas na damo. Nakita ako ni Kuya Toti, pero hindi niya ako nagawang isumbong kay nanay. Narinig mo ang usapan namin ng nanay mo. Gusto niyang patayin ko kayo, pati ang sanggol niyo. Kailan ka pa nakipagkasundo kay nanay? 1 dekada na, Lucio. Wala akong magawa dahil papatay niya ang mag-ina ko. Patawarin mo ko kung naglihim ako sa iyo sa kabila ng pinagsamahan natin. Umalis na kayo ni Alona bago pa sumapit ang kabilugan ng buwan. Nawawala si Alona at kaya ako nandito para hanapin siya. Nako, delikado. Kailangan mahanap mo siya kagad bago ka pa maunahan ng nanay mo. Tulungan mo naman ako mahanap si Alona. Parang awa mo na. Buntis siya, ayoko mamatay siya sa kamay ng nanay ko. Sige, tara. Hinanap namin si Alona sa buong niyugan pero hindi namin siya nakita. Hanggang sa naisipan kong pumunta sa bahay ni Aya. Nang dumating ako doon, ang bata lamang ang humarap sa akin. Wala na po si Ate Alonza dito Wala siya sa gitna ng nyugan, kaya alam ko nandito siya. Para mo ng awa, Aya. May kailangan lang ako sabihin sa kanya. Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi po talaga siya pumunta dito. Kung hindi siya pumunta dito, bakit nandyan ang tsinelas niya? Aya, palabasin mo na ang ate mo. May mahalaga siyang dapat malaman. Mamamatay siya kapag hindi siya nakinig. Nang marinig yun ng bata, dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay at hinila palabas si Alona. Galit na napatingin sa akin ang aking asawa. Natakot ako dahil namumula ang mga mata nito. Bakit ka nagpatawag ng albularyo? Hindi ako nagtawag ng albularyo. Sumama ka sa akin. Kailangan nating umalis para maprotektahan ko kayo sa nanay ko. Ano? Oo, gusto niyang kunin ng sanggol sa sinapupunan mo kapag lumabas ang bilog na buwan. Alam kong aswang ka kaya makakaya mo siyang labanan. Kaya lang, hindi maaari. Baka mapano kayo ng anak natin.
Makinig ka sa kanya, Alona. Lisanin niyo na ang baryo bago pa mahuli ang lahat. Kahit isa kang aswang na bangkilan, wala kang laban sa mangkukulang. Kayang-kaya kanyang patumbahin kahit anong oras. Mamayang gabi, aalis tayo dito. At saan naman tayo pupunta? Kahit saan, basta malayo dito. Sa lugar na kung saan hindi tayo makikita ng nanay ko. Saan kayo pupunta? Lalayas ba kayo? Kilala ko na kung sino ang lalaking tinutukoy mo na kausap ni nanay. Si Kuya Toti. Alam ko na rin na nagsasabi ka ng totoo. Kailangan namin umalis para maprotektahan ko ang mag-ina ko. Ano? Kanino mo siya gustong protektahan? Kay nanay nga. May balak si nanay na kunin ang sanggol namin kapag sumapit ang kabilugan ng buwan. Sama kaya ako sa inyo? Kaya lang, hindi rin namin alam kung saan kami pupunta eh. Teka sandali, Lucio. Kung ako sa'yo, harapin mo na lang kaya ang nanay mo para matapos na to. Si Mang Wing, nangako siya sa akin na darating siya sa kabilugan ng buwan. Nangako rin siya sa amin. Kaya lang ayokong iasang kaligtasan ng mag-ina ko sa kanya. Mas mabuti nang lumayo na kami kaagad bago pa masaktan ni nanay ang magiging anak ko. Hinintay naming nagdilim ang paligid at nagmamadaling tumakas. Doon kami sa niyugan dumaan dahil siguradong walang makakakita sa amin doon. Habang naglalakad kami sa gitna ng niyugan, naririnig namin ang malakas na alulong ng mga aso, tunog ng mga uwa at kung ano-ano pang mga hayop. Nakakatakot naman. Nagsisilabasan ng mga hayop ngayon. Dahil nararamdaman nila ang presensya ko bilang aswang. Huwag kayong mag-alala. Walang mangyayaring masama sa atin. Tingnan niyo, ang kalangitan. Mukhang ngayon ata lalabas ang kabilugan ng buwan. Oo. At sa paglabas ng nilog na buwan, makakaramdam ako ng gutom. Pakiusap, hanapan niyo ako ng hayop na pwede kong makain. Saan naman kami hahanap ng hayop? Ay, Diyos ko. Sandali. Pinaririnig akong tunog ng mabangis na hayop. Dito lang kayo Kailangan ko siyang mahuli at makain. Alona, wala na tayong panahon para manghuli ka pa ng hayop. Kailangan ko kumain, Lucio. Dahil kapag hindi ko ginawa yun, masasaktan ko kayo. Ayan na, naglalakad na ang hayop papunta dito sa kinaroonan natin. Napalingon kami nang marinig ang ingay ng baboy ramo. Nabitawan ni Alona ang mga bitbit niya at mabilis na inatake ang baboy ramo. Nagtagumpay siyang mapatayon at kinain. Nakakadiring pagmasdan, ngunit wala na akong magawa dahil asawa ko siya. Saktong lumabas na ang bilog na buwan. Maya-maya pa, tapos nang kumain si Alona ng hilaw na karne. Punong-puno siya ng dugo, kaya ginamit ko ang aking damit para ipunas yun sa kanya. Bilisan na natin maglakad. Ang mabuti pa, doon na lang tayo dumiretso sa tiyahin ko sa kabilang bayan. Sige, pero sa ngayon kailangan muna natin makalayo dito. Hindi, nakita niyo ba kung ano nakita ko? At ano naman kaya ang laman ng sakong nakasabit na yan? Lahat kami napatingala sa isang sakong nakasabit sa itaas ng kahoy. Biglang may tumulo sa aking likido at nang tingnan ko kung ano yon, walang iba kundi dugo. Narinig namin na umuungol ang laman ng sako. Kung hindi ako magkakamali, tao ang laman nun. Tao atang laman ng sako na yan. Huwag na tayo magsayang ng panahon para alamin pa kung anong laman ng sako na yan. Umalis na tayo. Sige, mabuti pa nga. Teka, gumagalaw pa ang laman ng sako. Kaya sigurado akong buhay pa ang tao dyan. Iligtas natin siya. Kapag ginawa natin yun, maabala ang lakad natin. Tulong. Tulungan niyo ako. Boses ni Kuya Toti yun Oo, siya nga walang iba. Akitin ko ang puno at ibababa siya. Nang akma na akong aakyat ng puno, biglang dumating ang isang nilalang na may mahabang damit na kulay itim. Hinampas niya ako ng kanyang damit, kaya hindi natuloy ang pag-akyat ko. Kumalakhak ang nilalang na yon.
At sa boses niya pa lang, alam ko na kung sino siya. Si Nanay. Sa tingin niyo ba, makakatakas kayo sa akin? Traidor ang Toti na yan. Kaya ko siya pinarusahan. Hindi ko siya pinatay kaagad dahil mayroon pa siyang silbi sa akin. Hindi ka ba talaga titigil sa kasamaan mo, Nay? Nangako ka sa akin na tutuldukan mo ng pagiging makukulam mo. Bakit mo to ginagawa sa akin? Hindi ko kayo sasaktan kung ibibigay niyo lang ang hiling ko. Kailangan ko ang sanggol na nasa sinapupunan ng asawa mo. Hindi ako papayag na makuha mo ang sanggol ko! At ano ang gagawin mo? Lalabanan mo ko? Kung napatay ko nga ang mga magulang mo na mas malakas kaysa sayo, ikaw pa kaya? Hayaan mo na kaming makaalis, Nay. Magsisimula ako ng panibagong buhay na malayo sa inyo. Hindi kita papaalisin hanggat hindi mo ibinibigay sa akin ang sanggol. Paano nga kung hindi ako papayag sa gusto mo? Tototohanin mo ba ang sinabi mo kay Kuya Toti na papatay mo ko? Oo, hindi ka naman mahalaga sa akin, Lucio. Inarugahan lang kita dahil alam kong may pakinabang ka. Kung mismong tatay mo nga pinatay ko, ikaw pa kaya? Walang giya ka talagang ina! Wala kang puso! Ano? Isusuko mo ba sa akin ang asawa at ang sanggol sa sinapupunan niya o hindi? Kahit pa man isuko kami ni Lucio, hindi ako papayag na mapapakinabangan mo ang magiging anak ko! Nagpalit ng anyo bilang aswang na bangkilan si Alona. Aswang na may malalaking pakpak, mapupula ang mga mata at may mahahabang kuko. Si Nanay naman naghahanda para sa laban nila ni Alona. Lucio, anong gagawin natin? Hindi ko rin alam. Panoorin mo, Lucio, kung paano ko patayin ang mag-ina mo. Huwag mong gagalawin na mag-ina ko. Ako na lang patay mo, Nay. Huwag kang mag-alala dahil isusunod din naman kita kapag napatay ko na sila. Hayop ka talaga. Pinagsisisihan ko na ikaw pa naging nanay ko. Sa sobrang galit ko, mabilis kong sinalakay si Nanay at sinuntok siya. Ngunit dahil magaling siyang makipaglaban, nagawa niyang iwasan at ilagan ang mga atake ko. Sobrang bilis kumilos ni Nanay. Gumanti siya ng malakas na suntok sa akin. Ginamit niya ang kanyang mahabang damit para sakalin ako sa leeg. Pakawalan mo ko! Matanda ka! Hindi ka kasi marunong maghintay. Ang balak ko sanang gawin patayin ang mag-ina mo at isusunod lang kita. Kaya lang, mukhang nagmamadali ka, kaya ikaw na lang ang uunahin ko. Aling Bingka, anak niyo si Lucio, huwag na siyang saktan. Nay! Pakawalan niyo po ako! Bigla akong nabitawan ni Nanay nang sumalakay si Alona sa kanya. Nakalmot siya nito sa likod. Silang dalawa ang nagtuos ng mga oras na yon. Napaubo ako habang gumagapang sa lupa dahil sa sakit ng leeg ko. Lucio, ayos ka lang ba? Kailangan natin tulungan si Alona. Sa nakikita ko, mukhang nahihirapan siyang labanan ng nanay mo. Malakas si Nanay, kaya hindi ko alam kung paano tayo makakalaban sa kanya. Kahit sa anong paraan, lalaban tayo sa nanay mo para maligtas ang mag-ina mo. Umalis ka at humingi ng tulong. Ako nang bahala kay Nanay. Di na baling mapatay niya ako, basta huwag lang niya mapatay si Alona at ang magiging anak ko. Sige, kapag nakahingi ako ng tulong, babalik ako kaagad. Mabilis na tumakbo si Arturo paalis ng niyugan. Narinig kong napasigaw si Alona nang matadyakan siya ni Nanay sa dibdib.
Alam kong hindi papatayin ni nanay si Alona dahil kailangan niya ang sanggol. Tumakbo ako, papalapit sa kinaroroonan ni nanay at hinila ang kanyang buhok. Buong lakas niya akong sinampal. Tinadyakan niya ang tiyan ko, pero hindi pa rin ako bumitaw. Sumalakay ulit si Alona sa kanya at ginamit ang kanyang kuko para masaktan ang nanay ko. Pero nakakailag pa rin si nanay. Napakawalang kwenta mong ina. Ikaw ang taong inaasahan ko na pumurotekta sa akin at sa magiging apo mo. Pero ikaw pa ang nagbigay ng dahilan para mapahamak kami. Ang kailangan ko lang ay ang sanggol sa sinapupunan ni Alona. Hindi ko isusuko ang anak ko sa'yo! Marami ka ng atraso sa akin, magkukulam ka! Kaya tatapusin na kita! Ikaw ang tatapusin ko! Buong lakas akong hinila ni nanay at binagsak sa lupa. Tumunog ang aking likod dahil sa lakas ng pagkabagsak ko. Sinalakay na naman ulit siya ni Alona. Kaya lang, mahina ang aking asawa dahil iniingatan nito ang kanyang tiyan. Malakas na tinadyakan ni nanay ang tiyan ni Alona. Ngunit nasalo ng asawa ko ang kanyang paa. Kinalmot niya ang paa ni nanay. Ginamit ni nanay ang kanyang mahabang damit at pinulupot yon sa liig ni Alona. Pati mukha ng asawa ko ay natakpan. Kagaya ng nanay at tatay mo, mahina ka rin, Alona. Kukunin ko na ang sanggol sa sinapupunan mo. Wag! Tingnan mo, Lucio, kung paano ko dudukutin ang sanggol sa tiyan ng asawa mo. Kapag maisagawa ko na ang ritual, babalik ako sa pagiging bata. Wala akong kamatayan at magiging makapangyarihan pa ako. Demonyo ka! Wala kang kwentang ina! Simulat sa Paul, hindi kita pinangarap. Kung alam ko na ganyan ka kasama, sana ako na mismo pumatay sa'yo, hayop ka! Lumutang si nanay sa ere para dukutin ang anak namin ni Alona. Hindi na nakakilos si Alona ng mga oras na yon dahil nabalot siya ng mahabang saplot ni nanay. Ngunit, bago pa man makalapit ang kamay ni nanay sa tiyan ng asawa ko, merong humampas sa kamay niya. Isang mahabang latigo. Lintik ka! Sinisira ko na ang kasunduan natin, Bingka. Ikaw? Walang hiya ka! Wala kang karapatan na makisali sa gulo namin! Sobra na ito. Marami akong pagkakataon na pinalagpas para lang masunod ang kasunduan natin. Hindi ko hayaan na makuha mo ang sanggol. Ayoko madagdagan pa lalong kapangyarihan mo. Mang Weng! Ito ang punyal, Lucio. Ikaw lang makakapatay sa nanay mo. Hindi ko sa kayang patayin. Gamitin mo yan at itarak sa kanyang dibdib. Bakit po ako? Dahil karugtong ng buhay mo ay ang buhay niya. May ginawa siyang ritual na ikaw lang ang makakapatay sa kanya. Alam niyang mahina ka at hindi mo yun magagawa. Handa ka bang kitlin ang buhay ng magkukulam mong ina? Handang-handa ako. Alang-alang sa magiging anak ko. Biglang inatake ni nanay si Mang Weng. Hindi gumaganti ang matandang lalaki sa bawat atake niya, kundi umiilag lang ito. Naghanap ako ng magandang pagkakataon para atakihin siya ng punyal. Pero napapansin pa rin ni nanay sa tuwing umaatake ako. Papatayin mo ko? Wala kang utang na loob. Inaruga kita at pinakain kahit hindi kita minahal. Ang sakit niyo naman po magsalita. Parang hindi ako galing sa inyo. Kailanman, hindi ako gagaya sa inyo. Handa akong protektahan ng anak ko kahit anong mangyari. Hindi katulad mo, na ikaw mismo ang papatay sa sarili mong anak. Hayop ka talaga. Wayne, papatayin kitang matanda ka. Kung mapapatay mo ako, isasama kita sa libingan ko. Sinumpa na kita.
Kaya hindi mo ako matatalo. Inatake ni nanay si Mang Weng. Nagulat na lang kami nang makitang nasaksak niya si Mang Weng sa tagiliran. Nang hina si Mang Weng ng biglaan. Hindi pa nakontento si nanay doon at sinundan pa niya ng isang saksak. Doon na ako tumakbo ng mabilis para atakihin si nanay ng kunyal. Sinaksak ko siya sa likod ng 2 beses. Namumungay ang mga mata niya nang lumingon siya sa akin. Ako na anak mo, tatapos sa kasamaan mo! Sige na. Patayin mo na ako. Talagang tatapusin kita. Ha? Sabi ko na nga ba, walang ibang makapapatay sa akin kundi ikaw. Hanggat nabubuhay ako, hindi titigil ang kasamaan ko. Mamatay ka na! Ayokong saksakin ka pa ulit. Pero mahina ka! Mahina! Mahina! Nang dahil sa'yo, biglang lumakas ang loob ko. Patawarin mo ako, Lucio. Yon ang huling sinabi ni nanay bago siya binawian ng buhay. Kaagad ako nagtungo sa kinaroroonan ni Alona at nalaman ko na wala na siyang malay. Maya-maya pa, dumating na si Arturo kasama ang iba pang taga-baryo. Pinagtulungan nilang ibaba si Kuya Toti sa isang puno. Para akong nabunutan ng tinik nang bumalik ang malay ni Alona. Anong nangyari? Wala na si nanay. Napatay ko na siya. Maraming salamat, Lucio. Dahil sa'yo, nawala ang sumpa sa akin. Kada taon, wala nang mamamatay sa pamilya ko. Yan ang sumpang ibinigay ng mangkukulam mong ina. Masakit pero alam ko masama siyang tao. Wala siyang karapatan na mabuhay sa mundo. Susunugin lang namin ang katawan ni Aling Bingka, Lucio. Hindi na natin kailangang umalis. Babalik na sa normal ang lahat. Lucio, salamat sa pagprotekta mo sa amin, ha? Asawa kita. Kaya hindi kita pababayaan na mamatay sa kamay ni nanay. Kinaumagahan, isang masayang balita ang kumalat sa baryo. Bumalik na ang mga katas ng niyog dahil wala na si nanay. Nabalitaan ko na lang din na umalis na si Mang Weng sa baryo namin para ibalita sa pamilya niyang wala na ang sumpa. Hindi muna ako nagtungo sa niyugan dahil gusto kong alagaan ang asawa ko. Ayos na ako. Pwede ka na magtrabaho. Magpahinga ka na muna. Bukas na ako pupunta sa Nyugan o di kaya sa susunod na araw. Sigurado ka ba na gusto mo akong alagaan? Oo naman. Salamat, ha. Dahil mas pinili mo kami kaysa sa nanay mo. Wala kang dapat ipagpasalamat. Nararapat lang na protektahan ko kayo. Ako bilang ama ng anak natin, handa akong gawin ang lahat para sa inyong dalawa. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Simula ng araw na yon, pinangako ko sa aking sarili na mamahalin ko ng buo si Alona kahit siya ay naiiba. Makalipas pa ang ilang buwan, naisilang na niya ang aming anak. Alam na rin ng mga tao kung ano si Alona, pero ni isa walang humusga sa kanya. Pinakita niyang hindi siya masamang aswang. Sa kasalukuyan, may sariling pamilya na rin si Arturo. Nadagdagan pa ng 2 ang anak namin. At bawat isa ay may angking kapangyarihan ng babaylan, aswang at mangkukulam. Ngunit kahit ganun pa man, ginagabayan namin sila ng asawa ko na mas piliing maging mabuti